Alam nyo, sa panahon ngayon, parang default setting na ng mundo, yung linya na be true to yourself o maging totoo ka sa sarili mo. Sa lahat halos ng reels, quotes, podcast, nandiyan kasi yan. Hindi rin naman natin basta-basta sinasabing mali yan. Pero ang tanong kasi, ano ba talaga ang ibig sabihin ng be true to yourself? Kasi sa version ng mundo ngayon, ang translation niyan madalas ay sundin mo kung anong nararamdaman mo, kung ano ang feel mo, yun ka. Para sa marami, ang kanilang damdamin, emosyon, preferences, likes, dislikes, yan na raw ang nagdidikta ng identity nila. Kung ano ang nararamdaman mo ngayon, yun na raw ang tama. Kaya nga sabi nila, go lang, walang pipigil, walang standards, walang boundaries, doon ka raw magiging masaya. Kaya, hindi na rin nakakagulat kung bakit ngayon sa sobrang daming desisyon sa buhay, lalo na sa relationships, feelings na lang ang basihan. Okay lang, basta may attraction, basta may spark, basta may kilig, kahit isang tabi ang Christian values, moral standards at mga hangganan o limitasyon na itinuturo ng Diyos. Anong ending? Dumarami ang mga relasyon na sobrang gulo at mali na talaga. Kung feelings lang ang pundasyon, pag nawala ang feelings, wala na rin ang relasyon. At mas malala pa, lalo na sa mga kabataan ngayon, umaabot dun sa point na emosyon na lang ang nagdidikta ng lahat. Isipin ninyo, kahit basic biology, binabaliwala na. Basta tumugma lang sa nararamdaman. Binabago ang gender. Binabago ang identity. Lahat. Para masabing, this is me. I'm being true to myself. Ang problema, dahil sa kumakalat yan sa internet, sa mga social media platforms, social media sites online, marami ang napapapaniwala. Pero may babala si Apostol Pablo. Basahin natin ang sinasabi niya sa Efeso 5:6 hanggang 8. Huwag ninyong payagan na lokohin, linlangin kayo ni numan sa pamamagitan ng pagsasabi sa inyo ng mga bagay na hindi totoo o sa pamamagitan ng mababaw na mga filosofiya, mga salita na walang katuturan, sapagkat ang mga bagay na ito ang maghahatid ng pagkagalit, uot ng Diyos sa mga tao na hindi sumusunod sa Kanya. Ang mga supling, mga anak ng pagsuway, huwag kayong magkaroon ng kaugnayan sa kanila o tumambal, makisama sa kanila. Sa nakaraan, kayo ay puno ng kadiliman. Subalit ngayon, kayo ay puno ng kaliwanagan sa Panginoon. Kaya, mamuhay, lumakad kayo na tulad ng mga anak na kabilang sa namumuhay sa liwanag. Clear ang sinasabi ng Biblia. May mga filosofiya na maganda pakinggan. Pero ang totoo, walang katuturan. Walang saysay. Walang halaga. Dapat mag-ingat. At dapat suriin ang mga ipinakakalat o nababasang filosofiya o yung mga reasoning. Kasi ang magiging resulta, maghahatid sa pagkagalit ng Panginoon Diyos. Kaya malinaw ang bilin Huwag ninyong payagan na lokohin, linlangin kayo ni numan sa pamamagitan ng pagsasabi sa inyo ng mga bagay na hindi totoo. Ano ang halimbawa? Sabi nila, basta nagmamahalan, kahit magkaiba ng faith, okay lang. Pero ang sabi ng Diyos, sa 2 Korinto 6:14, huwag mag-aasawa nang di ka panampalataya. Sabi nila, pag di na masaya, sa buhay may asawa, maghiwalay na. Pero ang sabi ng Biblia, ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sabi nila, love is love. Paano kung same-sex marriage? Basta nagmamahalan. Magsasama kami. Pero ang sabi ng Biblia, lalaki at babae lang ang pinapagsama bilang mag-asawa. Kaya, kung may magsasabing be true to yourself o follow your heart, pero ang ending, paglabag sa mga utos ng Diyos, klaro hindi iyon ang dapat nating sundin. Pero may magsasabi pa rin, malinis naman ang puso ko. Hindi naman ako magkakamali kung ito ang susundin ko.
Tama ba yon? Pakinggan natin mismo ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa Marcos 7:21 hanggang 23. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, ay nanggagaling ang masasamang pag-iisip ng labis na paghahangad, pagnanakaw, pagpatay, pakikiapid, paghahangad sa pag-aari ng iba, kasamaan, pandaraya, kahalayan, inggit, paninirang puri, kapalaluan, at lahat ng iba pang kahangalan. Lahat ng napakasasamang bagay na ito ay nanggagaling mula sa loob. Ang mga yan ang nagpaparumi sa inyo at ginagawa kayong hindi karapat-dapat sa Diyos. Tanong, mapagkakatiwalaan ba ang puso kung ito lang ang susundin? Ang sagot ay hindi. Aminin natin, ilang beses na tayong nagdesisyon, yung tipong bahala na, go lang, sige na nga. Ang sabi nga nila ay bugso ng damdamin. Pero ano ang kinahinatnan pagkatapos? Hindi ba? Pagsisisi. Kaya ang pusong walang gabay, hindi kapayapaan ang dala, kaguluhan. At ang mas malala pa, galit ng Panginoon Diyos. Kailan tatama ang salitang follow your heart na hindi ka mapapahamak kapag ang sinunod mo ay ang bagong puso na hinubog na ng mga salita ng Diyos. Gaya ng nakasulat sa Ezekiel 11:19 hanggang 20. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon, magiging bayan ko sila at ako ang magiging Diyos nila. Para sa tunay na Kristiyano, hindi sariling feelings ang nagdidikta ng kanyang buhay, kundi ang Diyos. Sa pagsunod sa gusto ng Diyos, doon kasi nanggagaling ang tunay na fulfillment. Hindi sa pagsunod sa gusto mo, kundi sa pagsunod sa kalooban niya. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 4:2 hanggang 3. Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon, sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos, sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kahalayan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Paano naman yung sinasabi ng iba na, paano naman yung aking sariling opinyon? Yung aking pinaniniwalaan, yung aking preferences. Kahit si Apostol Pablo, may sarili ring opinyon, sariling preferences, may sariling feelings, pero ano ginawa niya? Isinantabi niya ang lahat ng yon. I-disregard niya yon at pinili niya ang katwiran ng Diyos. Sabi niya sa Pilipos 3:9 ng ganito, at ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun ang kaibahan ng tunay na Kristiyano. Kaya malinaw ang being true to yourself para sa mga tunay na Kristiyano, hindi lang pagsunod sa sariling feelings. Ito ay pagiging tapat sa kung sino ka talaga. Isang tagasunod ni Kristo. Oo, mahirap minsan talikuran ang nararamdaman, pero sa tuwing pinipili mo ang gusto ng Diyos, kaysa sa gusto mo, hindi ka lang nagiging totoo sa sarili mo. Nagiging totoo ka rin sa Diyos na humuhubog sa iyo para sa ikabubuti mo. At yan ang tunay na kahulugan ng be true to yourself.